Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Go, sir. Go na. Go na. Okay, magandang hapon po mga kayarap. Nandito na naman po kami upang magbahagi sa inyo ng mga magagandang balita po sa larangan ng pagsasaka. Ngayong po ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa crop nutrition in sugarcane. Mayroon po tayong makakasama ngayon ang pangalan na nagkakilala po yung ating dalawang resource person. Sila po ay si CJ Tulyame at saka po si Asas Hilado. Okay, bago po tayo umpisa, nais ko po muna ating batiin. Congratulations!
yung nanalo po doon sa ating kararang quiz kung kami po ay nag-ere ng tinatawag nating crop nutrition in Chile. Okay, ang mga nanalo po natin doon ay si Love Velasquez Malate, Jessie Galiero, Dario Yen Sipon, Jay Datan, Milan Tamsi Gaerlan. Kayo po 5 ay nagbogi ng 200 peso load at abisuhan po namin kayo kung paano po ninyo makukuha o matatanggap yung aming inalahan na premium para po sa inyo. So ngayon po, congratulations po ulit. Kagaya po ng dati, bago po tayo mag-umpisa, nais ko po muna magbigay sa inyo ng paalala tungkol sa paalala natin o pag-iingat laban sa coronavirus. Okay. Ugaliin po natin na maghugas ng kamay. Okay. Tapos po na paghugas ng kamay, kailangan po mag-sanitize. Malusog ang pangangatawan dahil yan po ang kailangan natin para maging malakas ang ating resistensya laban po doon sa sakit. Kung tayo ay may kakausapin, i-observe naman po natin yung tinatawag nating social distancing na 1 hanggang 2 metro. Tayo po ay umiwas o lumayo sa mga tao may sakit. Okay, hindi ko na po patatagalin. Ipapasa ko na po ang mikropono at magdi-discuss po ngayon ng ating isang dalubhasa, si Mr. JP. Okay, maraming salamat po Sir Marce. Maraming din pong salamat sa ating pong tagapagsubaybay at tagapanood po dito po sa ating FB Live session ng Yara Philippines. So ako po si JP Ollave, ang inyo pong sales agronomist na naka-assign po dito po sa Cebu, Bohol at saka Leyte. Okay, ngayon pong hapon, pag-uusapan po natin ang crop nutrition for sugarcane po. Pero bago po natin yung pag-usapan, hayaan niyo po muna akong ipakilala kung sino po ba si Yara. Si Yara po ay nagsimula sa Norway noong 1905. So hanggang ngayon po ay patuloy po nagbibigay si Yara ng crop nutrition solution na naangkop sa pangangailangan po ng mga magsasaka. So ang layunin po ng Yara ay layunin pong makatulong na mapataas ang ani at kalidad ng produkto ng bawat magsasakang Pilipino. So pag-uusapan naman po natin yung nutrient removal. So ano po ba yung nutrient removal para sa ating tubo or sugarcane? So ang ibig pong sabihin nito, sa bawat tonelada, meron pong ilang kilo ang nawawala po dahil po yung ating sustansya ay sumasama naman yan sa every cane or sa tubo pag na-harvest. Sabi nito, every tons, nitrogen nawawala, 1 kilo, phosphorus naman, 0.2, potassium naman, 1 kilo. Ganon din naman po yan sa ibang mga micronutrients na andun sa lupa or kinakain ng ating tubo. So kung gusto nyo naman po or sabihin natin 80 metric tons naman po yung ating hinahangad per hectare, ilan ba talaga ang ating kailangan? So kung pagbabasihan po natin yung crop removal per ton, 1 kilogram na nitrogen, i-multiply po natin ng sabihin natin 80 tons, so 88 ang kailangan po na nitrogen, 16 naman yung phosphorus, 88 yung potassium, so on and so forth naman po. Considering naman natin yung efficiency, gano'n ka bilis or gano'n ba gumagalaw ang ating or use up ang ating fertilizer. So sa 80 metric tons, ilan bang kailangan dapat natin? So kailangan natin 141 na nitrogen, 26 na phosphorus, 141 na potassium, calcium, magnesium, sulfur, etc. Pero hindi po ibig sabihin na kung naghahangad po ngayon ng 80 metric tons, 80 metric tons lang po talaga tayo nagbabase. Pwede nyo pong i-increase yung NPK content at microelements na binibigay po sa ating tubo para naman po mag-increase naman yung tonnage per hectare na makukuha natin. Okay? So, atin naman po pag-uusapan, ano ba ang kailangan ng ating sugarcane? Every crop, mais, kamatis, talong, etc. at saka palay, meron pong mga kanya-kanyang specific nutrients ang hinahanap. Pero kadalasan po, ito pong macro nutrients or an NPK, ito po yung usually na ginagamit at saka ito rin po yung kadalasan nating binibigay laang. Yung iba naman,
is nakakalimutan na po nating ibigay. So para saan po ba? Yung nitrogen. So in general, si nitrogen is kailangan talaga ng tanim sa tubo at iba pa. So sa tubo naman, it promotes or important for high yielding. So pagpa-increase ng ani, crop growth at saka development, tsaka tailoring. Importante din po siya sa pagsusuhi ng ating tubo. Phosphorus, napakahalaga po nito. Normally po sa Visayas, napaka-heavy user po ng ating mga planters in terms of phosphorus. Pero may mga limitation din naman po ang paggamit ng phosphorus. Hindi dapat natin sobrahan kasi mayroon po tayong tinatawag na nutrient build-up naman dyan. So instead na magamit siya, hindi siya na-utilize ng ating tubo. Nasasayang po. May presyo, may kamahalan or may presyo pa naman ang ating ginagamit na phosphorus sa merkado. So ano bang tulong na binibigay ang phosphorus? So it enhances the root development at early shoot growth and tailoring. So ibig sabihin, kailangan po siya sa early stage para makapag-develop ng magandang ugat for tailoring. Okay? Internode elongation. So haba ng nodes. So pinapahaba niya syempre yung tubo. Okay? So yung potassium naman, iniisip ng iba, ang potassium is para lang tumamis yung ating or sugar, etc. yung ating tubo at iba pang crops, pero kailangan din natin yung potassium for cane development, boost strong cane development. So mas magiging ang development ng ano natin ng tubo is mas mabilis. Okay? So internal growth, wider cane girths and yield. So yung diameter o yung circumference, yung circumference pala ng ating tubo mas malaki, mas wider. So mas malapad kumbaga. So meron din naman po tayong mga micronutrients na kailangan ding ibigay tulad ng potassium, kasama dito potassium, iron, tsaka sulfur, increase photosynthetic activity, maintaining growth, good growth. So yung iba kasi na nakasanayan, pag once na nakapagbigay ng tatlong nutrihino na NPK, tama na. Yun kasi yung dating ang iniisip ng ating ibang mga planters. So tindaan din natin na meron pang pangangailangan ng ating tubo. Yung sinasabi ko mga micro. So photosynthetic activity, sulfur na iron, at potassium. Calcium naman, napakahalaga, which is hindi po natin masyadong pinapahalagahan. So ano ba ang epekto pag gumamit ang isang planter o ang ating tubo ay kumakain ng calcium? It ensures good plant strength, maintaining architectural and yield. Pinapatibay po ng ating calcium ang ating tubo na maiwasan po niyan tinatawag natin na lodging. Yun po ang naging problema ng ating mga planter. Kasi ang mangyayari po, sa sobrang application po natin ng nitrogen, humahaba po ang ating tubo. Maganda po yan, humahaba. Pero hindi po natin napapansin is paano naman po yung pundasyon. Okay, kaya ba niyang i-hold o kaya ba niyang pigilan ang pagkatumba ng ating tubo in case merong di kaya-ayang panahon na bibisita. And yung calcium din po nakakatulong para i-increase ang yield. Buro ng zinc, yan po, hindi po natin napapansin at early stage, hindi po yan masyadong ginagamit. Normally, ginagamit lang po sa early stage is tinatawag lang po natin na phosphorus. Pero itong buro ng zinc, micro ito, pero napakahalaga po. Makikita po natin ngayon ang magiging resulta kung sakaling si planter ay nakapag-apply o nakapagbigay ng buro ng zinc sa kanyang tubo. So ito po yung mga asahan natin. At planting stage kasi, hindi lahat maganda ang mga nangyayari. May hamon po tayong kinakaharap lagi. Every time na nagtatanim, every season, meron po tayong tinatawag na mga hamon or challenges. Una sa rito po ay tinatawag na nutrient deficiencies. Napakalaking hamon po ng isang planter dyan. Parang tinitingnan na nga wala na tayong dyan kasi normal na yan. Pero hindi po. Yung mga pangyayari, pwede po nating solusyonan, pwede po nating mapipigilan. Sabihin natin, yung mabagal na pagsibol. Okay, so new plant o raton man ito, yung ibang planter, iniisip nila natural lang ganito or wala na tayong magagawa, ganyan talaga, kasi ganito, kasi ganyan. So many reasons. So may paraan po tayo para yung pagsibol ng ating mga raton or yung mga new plant, mapabilis po. Madilaw na dahon. Okay, yung madilaw na dahon, minsan iniisip na drought, etc. Pwede natin consider, pero yung nutrition po ang isa sa dahilan bakit naninilaw ang dahon ng ating tubo. Maninipis at maiikling ugat. Isipin lang po natin,
okay po ba or may maganda po bang may dudulot kung ang ating tubo ay merong manipis at maiikling pag-ugat. So hindi po ganun. Hindi po ganun. So yung efficiency po at consumption ng fertilizer mapakababa po. So kailangan po nating mapalago at mapahaba ang pag-ugat ng ating tubo. Mataas ang mortality rate. Yan po ang minsan ina-accept ng ibang mga planters na kaya minsan yung planting material nila sobra para may extra na kung sakaling may mortality na ganitong side, meron pang sisibol naman na extra. Okay? So ito naman, madaling tamaan ng pineapple diseases. Okay? So soil-borne ang problema naman natin dito. So makokontrol or mapipigilan po natin ang saan po natin yung resulta. Siyempre po, dahil po sa boron at zinc, kung mapapansin po natin kanina, yung na-discuss kanina, na inopromote po nito yung shoot and root development po. So, mahaba at makakapal na pag-ugat. So, ibig sabihin nito, kung mahaba at makapal na pag-ugat, aasahan po naman natin yung maraming malulusog na suhi. So, yung tillers na lalabas. So, marami siya. Mabilis naman ang pag-arangkada. So, kung titingnan po natin yung picture, dito po sa baba, meron po tayong controlled at saka yung naman sa baba naman is yung Zentrac naman applied. So, diferensya po. Although yung controlled, sabihin naman natin, mabubuhay pa naman yan. Pero, meron tayong itinatawag na growth gap. So, imbis na yung tubo natin, dire-diretso yung tubo, medyo nadidelay. Sayang naman po yung panahon. Sayang yung panahon na sana nakakain na siya ng abono for any development ng kanyang growth, napupostpone. So, maigi po na gumamit po tayo ng Yaravita Zentrac, tsaka Yaravita Bortrac at cane dipping. Okay? So, dito naman po tayo sa, sabihin natin, isang buwan after tayo nakapagtanim. So, may mga hamon po tayong aasahan dyan. Hindi po basta-basta na pag nakapagtanim ka na, hihintayin mo na lang na maani. Hindi po. So, alam po natin na marami pong mga problems na po yung nating ma-encounter. Lalo-lalo po yung tinatawag ng mga nutrient deficiencies. Minsan po, hindi natin napapansin na ganitong nutrient pala. Akala natin, ay, wala lang yan. Ay, variety lang yan. Or panahon lang yan, etc. So, kilalanin po natin yung mga deficiencies na yan. Tulad ng phosphorus, potassium, magnesium, calcium, sulfur, and zinc, so on and so forth. So, marami po mga deficiencies. Then, mabagal ang paglaki dahil sa mainang pag-ugat. Okay, ano na yan? Connected. Yung mabagal na paglaki dahil sa mahinang pag-ugat, connected po yan sa tinatawag natin na nutrient deficiencies. Marahil po, kaya mahina ang pag-ugat dahil kakulangan din yun sa zinc o yung phosphorus natin. Then, maliliit, makitid, at manipis na dahon. Okay, so photosynthetic activity o pagluto ng pagkain para makaproduce ng magandang production, nababawasan dahil nga naman imbalance yung kinakain na sustansya. Then, maputla po at maputla ang pagka-berde. So, hindi yung ideal green na hinanap. Okay, berde, tama na, pero hindi yung ideal. So, minsan naman, nagkakaroon ng bahid ng purple. Ano kayang dahilan nun, yung bahid ng purple? So, kung titingnan po dun sa taas, yung nasa itaas na picture, phosphorus deficiency, so purple leaf margin, so yung medyo nagkukulay ube. So, deficiency po yan. Then, natutuyo po ang gilid ng dahon. So, deficiency din po yan, phosphorus, etc. Nakikita po natin dito sa baba, meron pong at newly plant, ito po yung nakikita lagi sa mga pag-iikot-ikot namin at 30-35 days. Yung ibang planter, yung mga maliliit na farmer, sinasabi nila, natural lang daw yan kasi bagong tanim, makaka-recover. Pero opo, makaka-recover sila pero sayang po yung panahon. So dapat po yung ganyang stage, malinis yan. Kung malinis yung dahon, hindi sakitin, nakakakain na yan ng mga sustansyang inabono mo. Yung abono mo na nailagay dyan, hindi masasayang kasi nakukonsume siya ng maayos ng iyong tubo. So meron pa rin po tinatawag na sulfur deficiency. Okay, so hindi natin masyadong pinapansin pero napakahalaga po nito lalo na sa photosynthetic activity nito. So, ang kahalagahan po ng sulfur, merong sulfur ang ating tubo, syempre maging mas maayos at malinis naman ang dahon ng ating tubo na kailangan siya sa pagluluto ng pagkain. After 30-35 days naman po, ito naman po ang ating solusyon dyan. So, hindi na po natin
makikita yung mga hamon na yun na binabanggit ko po kanina. Ang solusyon po natin, gumamit po tayo ng Yaramila Grower. Ilang sako naman pong kailangan per hektar. 3 bags per hektar lang po. Pero kailangan nyo pong samahan ng tinatawag natin na Yaravira Viking Ship or yung tinatawag natin Urea Zinc. Pero mas maigi po na tawagin natin Yaravera. Okay, 2 sako po per hektar. Total po, ipaghalo po natin 5 bags per hectare at 30 to 35 days after planting. So kung ito po yung gagamitin natin produkto o yung fertilizer ng Yara, ay maisisiguro po natin na lahat ng pangailangan ng ating tubo ay naibibigay po. Ano po bang laman ng ating Yaramila Grower at bakit po espesyal ang abonong ito? So, ang Yaramila Grower po ay mayroong 5 elemento na laman. Una po nito is nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, and boron. Saka ang kagandahan po nito, ang ating pong nitrogen, ang nitrogen po na laman ng ating grower ay 2 klase po. Nitrate nitrogen at saka ammonium nitrogen. Nitrate nitrogen para sa daglingang pangangailangan at saka ang ammonium nitrogen naman para sa susunod na pangangailangan ng ating tubo. Meron naman tayong special na phosphorus. Unlike po sa ibang ginagamit po natin common phosphorus dyan sa market, ang ating phosphorus ay tinatawag po natin extended phosphorus. Meron pong 3 klase. Yung tinatawag po natin daglian, para sa sunod na pangailangan at meron naman sa mga critical na mga lupa, meron po tinatawag na dicalcium phosphate naman dyan. So, napaka-special po. And then yung potassium naman, magnesium tsaka boron. So, napakaganda pong gamitin compared sa ating nakasanayang mga complete fertilizer sa merkado. Ang special naman dito sa ating urea. Hindi po ito basta-bastang urea. Ang urea po natin nakasanayan is purely lang po nitrogen ang laman. Pero ang ating urea po is yung Yaravira barking sheet natin ay meron po siyang kasawang tinatawag na zinc. Napakaganda pong gamitin, lalo na po at early stage, between 30 to 35 days. Napakahalaga po kasi ito yung tinatawag natin rapid clearing stage ng ating tubo. Ang zinc po ang pinaka-importante, lalo na po sa tinatawag nating nutrition ng ating ugat, lalo na po sa ating tubo. Okay? So ano po bang inaasahan natin na resulta kung yung 2 produkto na ito ay ating gagamitin? Okay, una po, syempre po dahil po sa zinc na kaglay ng ating Yaravera at saka sa kumpletong sustansya na binibigay ni grower, maaasahan po natin yung makapal ang kanyang tillering or pagsuhi. Okay? Then pantay-pantay ang niyang paglaki. Sabay-sabay. Kasi naman, hindi naman siya tinatawag na blended type of fertilizer. Lahat po ng ating fertilizer po ay nakahalo na ng balanse. Every fill, ando na po lahat ang kanyang kailangan na sustansya. Mabilis ang pag-arangkada. Okay? Dahil nga naman is ang ating pong produkto, lalo na ating Mila products, yung grower po natin is naka-nitrate form of nitrogen na. Then after ng nitrate nitrogen ay makonsume, yung natitira po nating ammonium nitrogen, siya naman po yung kakainin sa sunod na pangangailangan. Ibig sabihin po, hindi po nagugutom ang ating tubo. Okay? Mas makapalas, mas mahahabang pag-uugat. Okay? So ito pong slide na ito, pakikita naman natin, ano naman ang naging resulta. Ito po ay kuha nung nakaraang 3 buwan, nung lumisita po kami sa Negros or sa Bacolod. So dito po sa kabila, on the left side, ito yung Planter's Protocol. O ibig sabihin po nito, ano po yung nakasanayang paraan, fertilization na ginagamit ng hacienda, yun po ang nasunod. Dito naman po sa right side, yung Yara Protocol, ito yung recommendation na amin pong ituturo sa inyo. Okay? So kung titingnan po nito, kanal po ang pagitan lang po dito sa area. The same variety, the same days of application, pero ito po yung naging result after mag-apply ng grower at saka Yaravera zinc po natin. So kayo na po ang musga. Alin po ba dito ang mas maganda para sa inyo po? O ngayon naman po, diretso naman tayo sa susunod na schedule of application naman at 60 to 65 days. So akin naman pong inianyayahan ng aking pong partner sa area na si Azarel para naman po siya yung mag-discuss ano po yung dapat gawin at 60 to 65 days after planting ng tubo. Ash? Maraming salamat, JP. Magandang hapon mga kayara. Bagong lahat, ako pala si Azarel Hilado, Junior Sales Agronomist natin dito sa Negros Occidental. So, ako yung magpapatuloy ng discussion natin ngayong hapon.
So sa pag explain ni Sir JP, nakita natin ang difference ng paggamit ng ating produkto, Yara fertilizer versus ng ating traditional fertilizer, no? Talagang kakaiba yung result niya. Makikita natin mas marami yung tiller, mas maganda yung bulas ng ating tanim. So yan talaga ang expected na result sa paggamit ng ating Yara fertilizer. So ngayon, itutuloy natin kung ano pa ang dapat nating malaman sa ating pagtutubo. So, mga primo, so 60 to 65 days after planting ay maraming tayong mga hamon na nakikita sa ating pagtutubo. Minsan makikita natin na hindi pantay ang paglakas ng suwi. Ito ay makikita natin na yung tillers ng ating tubo ay mayroong malalaki, mayroong maliliit. Yan yung hindi pantay. Mayroon din ang bansot. Parang hindi tumataas kahit na nag-apply na tayo ng maraming abono, wala pa ring progress o mahina pa rin yung pagtaas ng ating tubo. Isa pa ay maputla ang kulay ng dahon. Kahit ilang sako na ng abono yung ginamit natin, para pa rin malnourished yung mukha ng ating tubo, yung dahon ng tubo natin. Mabagal ang paglaki at higit sa lahat manipis ang ugat. Makikita natin ang isa sa mga sintoma ng problema natin sa tubo, yung calcium deficiency. Ito ay pagkamala nating ito ng stem borer o ng teste. Pero kung asin, ito pala ay sanhi ng kakulangan ng calcium sa ating tubuhan. Isa pa ay makikita natin itong maliliit at manipis na tangkay o stalk ng ating tubo. Ito rin ay isang sanhi ng kakulangan sa calcium. Okay. Ito po ang next slide ay kuha natin sa kay farm ni Mr. Rafael Abello. This is taken last month. Ito ay sa Hacienda Progreso, Isabela, Negros Occidental. So, yung Negros ay isa sa mga nakikita natin na isa sa pinakamalaking produce na kalamay. So, ito ay nakuha natin sa isang malaking planter dito or sugar planter dito sa Negros. Isa siyang respected farmer. So ito po yung result ng ating Yara product after the second dose application. 60 to 65 days after planting. Okay? So makikita natin ang taas, ang dami ng foliage niya, napakadabong niya, no? Ang inaasahan nating result, maraming tillers, sabay-sabay ang pagdami ng tillers o suwi, pantay ang paglaki, ibig sabihin sabay-sabay, mayroong hindi natin makikita na may mayroong maliliit pero sabay-sabay siya ang paglaki ng tillers. Berde at malapad ang dahon, ibig sabihin maganda na talaga ang uptake ng nutrient ng ating tubo. So, matangkad ang puno at kung healthy ang ating tanim,
ay expected matakit. Okay? 90 to 95 days after planting, marami pa rin tayong hamon na makikita sa ating tanim. Isa na dito ang madilaw na kulay ng dahon. Kalimitan, napagkamalan natin itong fungal disease. Pero makikita natin dito sa left side ng ating slide, ito ay isang phosphorus deficiency. Pero minsan, ito ay mapagkamalan nating isang fungal disease. No? Pero sa totoo pala, ito ay sanhi ng kakulangan ng phosphorus sa ating tanim. Ito rin, yung purple yung dahon ng ating tubo. Ito ay isang pinaka trademark ng phosphorus deficiency. Mostly makikita natin ito sa sugarcane at sa mais na once na mag-purple siya, ibig sabihin phosphorus deficient na siya. Yung third slide natin, ito ay ordinaryong nitrogen deficiency. Ibig sabihin, kakulangan lang sa nitrogen. Ang right side ng slide natin, ito ay maraming mga farmers o mga sugarcane farmers, planters na hindi nakakaalam kung ano ang sanhi ng ganitong pangyayari sa kanilang root, sa tips ng kanilang sugarcane. Ito pala ay kakulangan sa boron. No? Kasi most common sa ating mga planters, mga sugarcane planters, ang ginagamit lang natin na abono ay NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Diyan lang palagi tayo nagpo-focus ng ating application. So, sa ilang taon na nating paggamit nito, wala nang boron na naiiwan sa ating lupa. So, depleted na siya. Kaya lumalabas ang ganitong mga sintoma na mayroon tayong boron deficiency, yung curling o nagdi-deform ang tip ng ating sugarcane. Okay. Ito pa rin yung mga most common na problema natin. Potassium deficiency, parang nagpopula sa gitna, na yun nga sabi natin parang fungal infection siya, pero in reality hindi pala, kakulangan lang pala sa phosphorus. Yung isa pang nakikita nating problema, itong yung sa gitnang slide, ito ay isang potassium deficiency. Parang nagliliit na yung kanyang root tips, yung kanyang tangkay. Maliliit na siya na parang hindi na siya naglalaki. Minsan sabi natin ito ay mature na, pero hindi pa pala. Ito lang pala ay dahil sa kakulangan ng potassium. Insufficient amount of potassium yung ginamit natin sa ating tubo, kaya lumabas yung ganitong sintoma. Yung parang hindi na lumalaki yung tubo natin. At ito yung pinaka-last slide natin, yung nasa right side, ito ay zinc deficiency. Ito rin ay isang deficiency sa ating tanim, lalo na sa tubuhan, ay maraming hindi nakaka-diagnose ng ganitong klaseng deficiency sa ating tanim. Minsan sabi natin ito ay kulang lang sa nitrogen dahil naninilaw. Minsan sasabihin natin ito ay kulang lang sa sulfur kasi naninilaw rin, nag-chlorosis. Pero kung titingnan natin ng mabuti,
yung kanyang pagdilaw ay nasa margin lang, no? Ang margin ay patuloy na green, yung nasa gitna ay naninilaw. Ito ay isa ng indikasyon na ang ating tanim na tubo ay mayroong kakulangan ng zinc, no? So sa ating mga primo, tandaan natin to. Pag nakakita kayo ng ganitong dahon sa inyong tanim, hindi ito kakulangan sa nitrogen or sulfur. Pag nakita nyo yung dahon ay green pa rin sa gilid, sa gitna niya ay naninilaw, yan ay isa ng sintoma ng zinc deficiency. So diyan pumapasok yung ating urea Viking with zinc o ating Yara Vera. So yan ay i-address ng ating Yara Vera, no? So wag nating kalimutan yan, baka kasi tatapunan lang natin ng ammonium sulfate. Hindi pa rin ma-address yan. So dapat tamang uri ng fertilizer. Ang ating Yara Vera ay tamang-tama para sa ganyang klaseng deficiency ng ating tubo. So, nakita na natin yung pag-apply ng ating Yara fertilizer from first dose to second dose. Makikita natin doon, ang ginamit natin ay ang urea with zinc, yung Yara Vera natin, plus grower, yun ay para ma-address yung ating diniscuss na mga deficiency ng ating tanim. Yung kulang sa phosphorus, yung kulang sa potassium, lalong-lalo na yung kulang sa corn. Kasi yung product natin na grower, Yara grower, ay mayroon siyang boron na kasama. So, siya na yung mag-a-address ng bone deficiency. Mayroon rin siyang 21% ng nitrogen para sa mga hindi pa nakakaalam. So, ito rin ang mag-a-address ng ating potassium deficiency. No? So, kumplito na yon. Mayroon na tayong Yara Vera, urea with zinc, mayroon na tayong grower. After 90 to 95 days, ito yung ating tinatawag na closing o pagsara sa ating taniman ng tubo. Ibig sabihin, last dose application na po siya. Tayo ay gumagamit ng aktibo. Ang aktibo natin ay isa pa ring nitrate-based fertilizer. Ang purpose natin dito ay para tuloy-tuloy ang paglago dahil ito rin ay kumpleto. Mayroon din siyang nitrogen, phosphorus at potassium at gumagamit tayo ng 5 bag per hektar. So gaya ng nakikita nyo dyan sa slide natin, yan yung resulta ng ating aktibo. At itong aktibo natin ay sufficient na up to 10 to 11 months para ma-harvest na yung ating tanim. Hindi na siya kukulangin dito. Kasi paminsan, pag nag-abuno tayo, mayroon pa rin tayong mga spotting application, yung tawag nating pahabol. Dahil nasa 7 months pa lang, naninilaw na yung tubo natin. Bakit? Ito ay sanhi ng kakulangan ng ating ginamit na fertilizer. So itong sa aktibo natin, 5 bags per hectare, ito po ay tamang-tama na masuplayan yung lahat ng kailangan ng ating tubo until such time na magmamature na ito. No? So ito yung ating Yara Mila aktibo. So ito yung resulta niya. Mas mataas siya kaysa kung makikita nyo 90 to 95 days pa lang siya pero parang mas malago siya at mataas
kaysa ginagamit nating mga ordinary traditional grade na fertilizer. So matangkad ang puno, siksik at marami ang suwi. So marami yung kanyang tillers. Kung marami yung tillers, ibig sabihin marami tayong mapuproduce na millable stalks. Itong millable stalks, yung pinapadala natin sa mga sugar central para i-mill. Yan yung purpose ng tillers. Ang tillers natin, siya yung nagiging millable stalks para sa ating tanim na tubo. So, malinis siya. Berde at malapad ang dahon. Kung berde at malapad ang dahon, mas maganda yung pag-capture niya ng sunlight. So, kung mas maganda yung pag-capture niya ng sunlight, mas maganda yung pagluto niya ng kanyang pagkain. No? So, yan talaga yung advantage ng malapad na dahon kaysa maliit na dahon kasi marami siyang maluluto. No? Yan yung purpose ng dahon eh. Nagluluto ng pagkain ng ating tanim. So hindi siya sakitin. Siyempre, pag healthy yung tanim natin, natural, hindi siya sakitin. Kasi kumpleto siya sa kanyang kailanganing nutrients or sustansya. Gaya ng sinabi ko kanina, yung produkto natin ay kumpleto sa macro at micronutrients. No? Matatangkad ang puno, makapal ang ugat. So ito rin ay isang magandang factor or indicator na healthy yung tanim natin kung maganda yung kanyang ugat. Bakit? Gaano ba kahalaga yung ugat ng tanim? Yung ugat ng tanim, naturally, siya yung nagkukuha ng nutrients sa lupa, siya yung kumakain ng abono na nilalagay natin. So kung malapad siya, kung makapal siya, mas marami siyang makakain na nutrient o abono na binibigay natin sa kanya. Kaya ito ay isang dahilan kung bakit nagiging mas maganda ang pagbulas ng ating tubo. Ito yung fertilization guide natin. Itong next slide. No? Makikita natin dito yung kanyang NPK analysis is 171, 37, 72. Mayroon tayong tatlong application ng granulated na fertilizer at kung tayo ay nagpa-practice ng cane dipping, halimbawa gusto mong bumilis yung pag-germinate or yung pagpisik, sa tawag namin sa Ilonggo dyan is pagpisik sang mata. Yan. Kung gusto mong maging mabilis, yung paglabas ng mata, yung bud ng iyong cane points, ito ang gagamitin mo. Magki-cane dipping ka ng Sintrac at ng Bortrac. Ang ratio niya ay 1 liter per 200 liters of water. Yan lang. Ganyan lang katipid. Para mapabilis mo o mapasabay-sabay mo yung pag-germinate ng mata or ng bud ng ating cane points. At the same time, marireduce yung entry ng mga pathogens. Dahil nakakure mo na or nasisil na ng ating Sintrac at Bortrac yung dulo ng ating cane points. Hindi na siya basta-basta pasukan ng mga pathogens. So, fertilization program natin para sa hindi gumagamit ng basal application, yung basal natin, para sa hindi gumagamit ng basal, diretso na siya sa first dose after 30 days. Ito, gumagamit tayo ng Yaramila Grower Plus Yaravera. Tag, 2 bags po tayo per hectare. Ibig sabihin,
4 bags per hectare yung gagamitin natin para sa first dose application. Second dose application, 60 to 65 days, ganun pa rin yung gagamitin. 2 grower at 2 Vera. No? So, ito po ay protocol natin, inaulit ko, para sa mga planters na hindi gumagamit ng basal application. Lalo na sa mga kapatid natin diyan sa medyo bulubunduking areas dito sa Negros or sa kahit saan man area na hindi na gumagamit ng basal application dahil una-una hindi favorable yung weather condition, unavailable yung fertilizer kaya magdiretso sa first dose. So ito na yung protocol na para sa inyo. 30 days application, 60 days application, at 90 to 95 days application. Ito po ay closing na. Dito na tayo gumagamit ng Activo fertilizer. Yaramila Activo. 5 bags per hectare po siya. So, kumpleto na yung lahat ng pangangailangan ng ating tanim. At mostly, itong ating fertilization guide na ito ay pinapagamit natin sa mga raton. Mostly. Pero hindi ako nagsasabing hindi ito pwede magamit sa new plant ha. Pero mostly, ang protocol na to ay ginagamit natin sa ating raton. Dahil walang basal application. Okay? Okay. So, ito ay ating protocol o yung inirekomenda natin para sa mga farmers or sa mga sugarcane planters na gumagamit ng, sinabi ko kanina, gumagamit siya ng basal application. Mayroon siyang practices na basal. Mostly, ginagamit dito ay DAP. Sa atin, ito ay Yaramila Unique 16. Gumagamit tayo ng 4 bags per hectare. So, nakita ko sa mga demo dito sa Negros Occidental at sa mga users na rin, ito ay mayroong magandang resulta. Maganda talaga yung resulta niya. Tinanong ko nga yung isang farmer, bakit ka nagbibasal? Sabi niya, kasi pag nagbasal ka, pagbaba ng ugat ng iyong tanim, mayroon na siyang pagkain. May ready na siya na pagkain. So yan yung rason nila kasi gumagamit sila ng basal application nitong ating Unique 16. Okay? So yung second dose natin, ito na. Parehas lang sa sinabi ko kanina na 2 grower at 2 Yara Vera. Kung sa kabilang slide, ginamit natin yun sa first dose. Dito, ginamit na natin sa second dose kasi mayroon tayong basal application. Ang ating third dose ay nasa 60 to 65 days pa rin. Ang fertilizer na ginagamit natin ay ganun pa rin. 2 Yaramila Grower, dadagdagan ng 2 Yara Vera, yung urea with zinc natin. No? Kasi sa pagkakaalam natin, ito yung stage ng ating tanim na active pa yung tillering niya, kailangan niya ng maraming phosphorus at kailangan niya rin ng maraming nitrogen. So, kaya natin ginamit itong ating protocol na 2 grower, 2 Vera, pati yung third dose natin, grower Vera, para makita natin o masatisfy tayo sa resulta ng ating paggamit ng abono talaga. Pag ito yung ginamit mo, masasatisfy ka, hindi ka masasayangan sa ginamit mo na pera na, ay,
kailan lang ako naglagay ng abono, wala nang epekto. Parang 15 days lang, wala na. Pero dito sa ating produkto, yung produkto natin sa Yara ay siguradong masasatisfy yung ating mga kaprimos, yung ating mga sugarcane planters. Okay? So yung last dose natin, ganun pa rin, 5 bag ng aktibo. 4 na bag lang pala ng aktibo. Kasi nagbawas tayo ng konti kasi gumamit pa tayo ng basal application. So 1 bag lang naman yung binawas natin, pero sufficient pa rin siya until such time na magmamature ng ating tanim. So in total, mayroon tayong 16 bags per hectare na ginamit na Yara fertilizer. So sa mga magagaling na mga sugarcane planters dyan, alam ko narinig nyo na tong produkto natin, pero marami pa dyan hindi nakasubok. Subukan nyo kahit sa 1 hektarya lang, i-compare nyo versus yung present nyo na traditional grade fertilizer. Sigurado 2 to 3 months makikita nyo na yung difference ng ating produkto. Sir JP, Sir Marcelo, baka mayroon pa kayong pwedeng idadagdag or suggestion dyan bago natin sasagutin yung mga katanungan ng ating mga kayara. Maikling quiz para po sa inyo. Okay, ito po ang katanungan. Ano ang dalawang Yara Vita product na magandang gamitin sa cane keeping? So, ayun po, ulitin ko po ulit. Ano ang mga Yara Vita products ang magandang gamitin sa cane keeping? Yan po. Okay, doon po sa makakasagot sa atin, okay, or alam na ninyo kung yung sagutan, i-text na po ninyo doon sa aming comment box sa Yara Facebook page. At titingnan po namin yung unang 5, tamang 5 na makakasagot po. Ngayon, okay. So, ngayon po, pupunta na ako dito sa ating question and answer portions. At babasahin na po namin yung mga papasok po na mga question na mga pinapadala po natin ng ating mga viewers. Okay. Meron po tayo itong unang nakapadala ng question, si Mr. Roy Dalisay Sr. Okay, sir. Lahat ng micronutrient na test na namin, walang asenso. Balikan sa macro. Okay, meron lang akong maikling paliwanag dito sasabihin sa inyo. Kasi doon sa pag-aabono po natin, meron tayong binabantayan po na 4 sustansya. Yung nitrogen, potassium, calcium, magnesium. Okay, doon sa 4 pong yun, kasi puro positive charge po yun eh. Kung sa 4 na yun, kailangan po walang sosobra o marami doon sa isang yun. Kasi kung mayroon pong isa dyan na mas marami, tagilid po yung paggamit ng ibang sustansya. Halimbawa po, siya gamit yung nitrogen. Ang mangyayari po, ang halos lahat po kuhanin ng halaman po nitrogen. Hindi na po makakapasok yung potassium, calcium, at saka magnesium. Kaya nga po, ang sinasabi namin, kailangan po balanse ang ating ibig na sustansya. Azarel o kaya JP, meron kayong karagdagan dito comment Mr. Roy Dalisay Sr. Walang audio. Ulitin ko. Ano, sir? Okay, ulitin ko po ito. Yung unang katanungan po ni Juan, kasi meron kami kaunting technical difficulty, ang comment po ni Roy Dalisay Sr. Lahat ng micronutrients na test na namin, walang senso, balik kami sa macro. Okay, papaliwanag ko ulit sa inyo.
mayroon po tayo sa larangan po ng paglalagay ng sustansya sa lupa, mayroon po tayo ilang apat na bantayan. Yung apat na po yun, yung ammonium, nitrogen, calcium, magnesium, at saka po potassium. Ayun. So, ano pong ibig sabihin natin dito? Bukod sa apat na yun, kailangan po wala diyang sobrang dami. Kasi kung isa dun sa apat po niyan ay sobrang dami, yun po ang magiging prioridad na kainin ng halaman. So pag nangyari po yun, yung ibang sustansya po, hindi po magagamit. Kaya nga po mangyayari po niyan, isa lang ang benepisyo sa halaman. Halimbawa po, sobrang nitrogen ang inilagay ninyo. Tatamaan po yung gamit ng potassium, calcium, at magnesium. Alam naman po ninyo na yung tatlong yun po ay kailangan para makapagbigay ng magandang ani ng tubo. Yun po kalimitan siguro yung napapansin ninyo kasi yung sabi nga niya na ang kanilang finocus lang, ang gusto nila ma-focus lang, balik sa macro kasi tinesting daw nila yung micro, wala daw kasi kaya ang ginagawa nila kayo, doon na sila na focus. Okay, balik ito po sir. Ang imumungkahi ko lang po, papalitan po tayo pa ng puro-puro or dilig po kaya kung kayo ay nagtatanim, siguro hihingi ako ng update sa inyo para makita po natin na hindi lang po nitrogen, phosphorus, potassium o yung macro element ang kailangan po natin para tayo makakuha ng magandang ani. So hihinga ko rin po ng update or feedback yung aking kasama si Mr. Asapil JP tungkol po dito. JP, red? Okay? JP? JP? Azaril? Sir, yes sir. Yung meron kayo papalitan tayo pa puro-puro or bilig po kaya Yes, sir. ikaragtagin doon sa comment ni Mr. Roy Dalisay Sr. Opo, sir. Kasi pag minsan pag nag-trial tayo, wala tayong direct comparison. Kailangan kasi pag nag-trial tayo, halimbawa, yung ginamit natin na fertilizer ay yung NPK, yung macro lang lahat at saka yung macro at saka micro. So dapat doon mayroon tayong direct comparison. Gumamit tayo ng micro pero hindi rin tayo nag-conduct ng direct comparison. Yun talaga yung kailangan natin, may direct comparison, macronutrient with micronutrient versus macronutrient. Yun lang po. Okay. So, titingnan ko pa ulit yung yung iba pang mga katanungan. Okay. Kalimitan po dito itinatanong kung saan available yung mga abono natin. So, kung ganun po yung mga ito, babasahin ko po itong isa, si Mer Orcas. Meron po ba kayong distributor ng Yara products dito sa Southern Leyte? Ayan po, ang po niyan, sasagutin po namin kayo doon sa mga text messages po para po malaman ninyo kung saang tindahan, saang bayan po malapit sa inyo, makakakuha po kayo ng Yara product. Okay po? Medyo mabagal po ang internet ngayon kaya mabagal din po ang dating ng ang dating ng mga mensahe dito po sa aming sa FB Live question portion po. Okay. Okay. Sa iyo, Jero, meron ka pang meron ka bang nakikita pa dyan na katanungan? Baka mas mabilis yung unit mo kumpara dito sa akin. Okay? Wala, bagal. Ikot lang ng ikot, sir eh.
Okay, bali, ganito na po. Habang nag-iintay kami, ididiretso ko na lang po yung mga segment na kailangan ko pong i-discuss ko. Kung hindi ko po masasagot or hindi namin masasagot po ito ngayon, asahan po ninyo kung kayo nag-text po, yan po ay masasagot namin kahit po tapos na yung programa natin ngayong hapon. Okay po? So, humihingi po kami ngayon ng tulong din sa inyo kasi ang maganda po dito, yung mga viewers po natin, maganda po i-follow nyo kami sa Yara Philippines sa Facebook po. Pwede nyo kaming i-like doon, i-follow, i-share po ninyo para marami po ang makakita nitong ating mga ginagawa po dito. Kung halimbawa po, marami tayong katanungan na gustong malaman po sa larangan ng pagsasaka, hindi lang po palay, gulay, mais, tubo, pwede pong fruit trees, pwede pong sa ornamentals, pwede po doon sa mga plantation crops. Pwede po nating sagutin yan. Yan. Ipadala lang po ninyo yung mensahe ninyo at asahan po ninyo, pagtutulong-tulungan namin na yan po ay aming matugunan. Okay. Siguro po, meron na kami ngayon tinatawag na Yara Fertilizer YouTube page. So, pwede po kayong pumunta doon at makikita po ninyo lahat po ng aming mga ginawang FB Live sessions. Palagay ko po mga 26 na yon. So doon po, kung hindi po kayo, nawalan kayo ng time noon na makita mismo yung FB Live namin, puntahan po ninyo doon at pwede po ninyong i-play, makikita po ninyo yung mga nakaraang mga segment. Okay, so yan po ang mga kagandahan po niyan dahil sa YouTube page, yung po mga nakaraan na ginawa naming mga programa, makikita po natin. Okay, ngayong 2020, ang Yara Fertilizer po ay nasa ika-115 taong anibersaryo na po. So, bilang pasasalamat po namin sa mga magsasaka, sa mga ginawa po ng mga magsasaka, kami po ay mayroong mga programang inilahat po dyan para po sa atin. Okay, ang ina-advise namin po ngayon, yung mga magsasaka natin, bumisita po kayo sa inyong mga suking tindahan para makita po ngayon yung or makamit yung tinatawag nating mga regalo, diskwento. Bukod po dito, mayroon po kami ngayong ginaganap na isang blog contest. Simple lang naman po ito. Ang gagawin po natin dito, magkukwento lang po tayo dito. Okay, sa pagkukwento, ito po yung ating gagawin. Isang magsasaka, kung kayo po ay mayroong magandang experience, nakaahon kayo sa tinatawag nating pagsubok sa larangan ng pagsasaka at natulungan kayo ng Yara, produkto ng Yara o serbisyo ng Yara, kami po, sinasabi po namin, inaanyayahan namin kayo, gawin po ninyo isang video. Ang ikli lang po siguro mga 30 seconds hanggang 1.5 minutes. Ikwento po ninyo doon. Tapos po, kapag ka po yan ay nagawa na ninyo yung video, i-upload po ninyo yan doon sa hashtag anibersayara o kaya po hashtag kwento ng ani. Okay, huwag ninyong kalilimutan na ilagay yung pangalan po ninyo ha. Kung saang lugar kayo nandoon, ano po yung pangalan ninyo. Kasi kailangan po yan, baka pag tinignan namin yun, nanalo yun, walang pangalan, mahihirapan po kami na hanapin po yun. Yung ating pong contest na to, ito po, nagsimula noong July 1 at tatagal po ito hanggang August 30, 2020. At ang ating draw po, yung katabakan natin, pagpili ng mga mananalo ay sa September 4. Okay, kung ako ang mananalo, ano ba yung aking makikitang makikitang premyo, makukuhang premyo? Ito po, mayroon tayong 5 winners per territory po yun ho, makakapagwagi ng isang sakong Yara Mila or Yara Liva. Mamimili po kayo kung ano yung gusto ninyong maging premyo po doon. Bukod dito, mayroon po tayong isang mananalo, bawat region, total of 4 po yan. Ang mapapanalunan naman po dyan, 3 sako ng Yara Mila or Yara Liva. Mamimili po kayo at ang overall grand prize winner po natin, isa po yan sa buong Pilipinas. Ang mapapagwawagian po niya, 10 sako ng Yara Mila or dili po kaya Yara Liva product. Yan po, makikita po ninyo. So, 5 winner per territory, total of 70, isang sako po yan. Isang winner per region, 4 po yung magiging magwawagi dyan. 3 sako po ng abono ng Yara at isa pong grand prize winner, buong Pilipinas po yon. Isa pong mananalo, 10 ang kanyang mapapanalo po. 10 sako ng Yara Mila or Yara Liva po. Okay, inaanyayahan ko din po kayo na
kung mayroon po kayong spare time, pwede po kayong sumama sa amin doon sa aming mga tinatawag na Yara Kwentuhang Pambukid. Ginaganap po namin ito tuwing Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Linggo-linggo po ito, patuloy po ito tuwing Biyernes. Iba-iba po yung aming mga dinidiscuss dito at marami po kaming i-share sa mga magsasaka. Itong mga nakaraan nga po, nakabilang na kami ng palagay ko, pang 26 na po ito eh. Nag-umpisa kami sa palay, sa mais, sa gulay, sari-sari pong gulay, kamatis, talong, sili, ampalaya, yan po. Sa mga darating po, ito, magkakaroon kami ng programa po. Sa susunod na Biyernes, ang amin pong magiging topic dyan ay tungkol naman po sa pag-aalaga ng mangga. Mula po doon sa hindi bumubunga hanggang doon po sa bumubunga na siya, ano po yung ating kailangan gawin para maging successful po yung ating pag-aalaga ng mangga. Okay, so sa puntong ito, ang tawag dito, JP at saka si Azaril, hihingin ko na sa inyo yung mga closing remarks ninyo doon sa ating mga tagapakinig. JP? Hello, sir. Kung mayroon po kayong spare time, pwede sa kaloob po ng NGL sinakain ko ng tiluan. Okay, sandali muna, JP ha. Meron dito ang katanungan si Mr. Jesse Gallero. Ngayon na pumasok. Ano pong ginagamit sa weed control ang foliar application? Pwede ba haluin ang application ng glyphosate at foliar sa tubo? Okay, JP, ipapasa ko sa iyo. Nakuha mo yung tanong? Sige, sir. Ulitin ko yung tanong ha. Ano pong ginagamit sa weed control ng tubo? Advisable ba ang foliar application sa tubo? Pwede ba haluin ang application ng glyphosate at foliar sa tubo? Okay, sir. So, ganito po. So, hindi po natin ina-advise na gumamit po tayo ng glyphosate. Since sabi po natin, yung glyphosate is for clearing po siya. And then, yung application din naman kasi ng foliar, ibig sabihin, nagpo-foliar po tayo or nag-a-apply po tayo ng full application, meron na tayong tanim na tubo. So, mas maigi po na i-separate po natin yung pag-apply ng foliar. So, kung foliar po, purong foliar lang po ang ating pwedeng gamitin. Pwede naman tayong gumamit ng ibang herbicide, pero titingnan mo muna natin, pwede po natin i-download yung application ng Yara na tinatawag po natin Check It para po ma-check natin yung kombinasyon natin sa Yara Vita at saka kung pwede bang, mayroon bang tinatawag na compatibility sa ibang sa ibang chemicals. Pero mas maigi po sana na hindi na tayo maghalo, lalo na kung may plano kayong gumamit ng glyphosate, wag po. Yan lang po. Yun, okay. Susundan ulit yung sinabi mo, JP ha. Kung kayo ay maghahalo po ng mga ilalagay po ninyo yung mga tinatawag nating pesticide o foliar, doon po kayo mag-check sa tinatawag nating tank mix it. Kasi nandun po, sasabihin sa inyo, pwede bang paghaluin ang mga produktong ito. Hindi lang po produkto ng Yara, kundi lahat ng produkto. Halimbawa, meron kayong naiisip, kagaya yung sinasabi na gagamitin mo Yara Vita, ihahalo mo yung glyphosate. Sasabihin po niyan kung pwede po ninyong gamitin. Pero sinusuportahan ko din po yung sinabi ni JP kanina na ang mas maganda po dyan, kasi kapag glyphosate po ang ginamit natin sa tubo, mangyayari po niyan, baka po mamatay yung tubo natin. Kasi alam naman po ninyo, broad spectrum herbicide ng glyphosate, yan po, ang mangyayari po niyan ay maaring ikamatay ng tubo. At saka ang alam ko rin po, may nabasa din po ako, ang glyphosate ginagamit sa tubo bilang ripener. Yung tinatawag nating para mabilis po yung mahinog. Kasi bago anihin yan, doon nila ini-sprayan ng glyphosate para po mabilis yung pag-ripen o ano bang term do sa kwan, pag-hinog ng kwan, para maani na maganda yung makukuha nilang sugar content. Pero other than that, yung pag-control po ng damo, hindi po nila ginagamit yun kasi nga po, delikado na baka mapatay po yung nakatanim ninyong tubo. Okay? Yes, correct. Okay, so ngayon, pwede na kayong parting words natin doon sa ating viewers. JP, Okay, yun po. Ako na po mauna sa Marse. Okay, so yun po. Okay, so marami pong salamat sa mga viewers at sana po pagpatuloy nyo po sanang subaybayan ang ating mga
mga live session dito sa Yara FB Live natin po. So, ako po si JP Ulyabi po ulit, ang inyo pong sales agronomist na naka-assign po dito sa Cebu, Bohol at Leyte. Magandang hapon po. Yes po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Facebook Live sa Yara. At ini-encourage ko po kayo na subukan yung product natin para at least makita nyo yung difference ng ating produkto. Maraming salamat po. Okay, JP, meron ulit ditong pumasok na tanong. Ito si Mr. Mer Orcas. Meron po ba tayong distributor ng Yara products dito sa Southern Leyte? Pakisagot naman nila, sayang din itong tanong ni Mr. Yes. Mer Orcas. Okay sir, so ang Yara products po natin available actually sa province ng Southern Leyte. Kung saan mo po kayo, either pinaka-sure po natin na available is nasa Sugod, Southern Leyte. So Mr. Hil Hirona, dan po yung isa sa dealer po natin ng full Yara products po, kompleto po siya. So sa Sugod, Southern Leyte po available ang ating Yara products kung nasa Southern Leyte po kayo. So kung may chance naman nakapagpunta kayo ng other municipalities like Hilongos or Tacloban or Ormoc, any branches po ni St. Jude available po siya. Tsaka meron po tayong mga dealers malapit din sa Southern Leyte, which is yung Hilongos, yung dalawang dealer po dyan, yung si Mr. Ong at tsaka yung kay Ramil, available din po yun. Mas malapit po siya sa side po ng Southern Leyte. Yun lang po. Okay, maraming salamat, JP. So, ako po si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. Bago ko po sa wakasan itong aming programang ito, nais ko po munang ibahagi sa inyo itong aming hinandang video dahil nga po, sinasabi natin kanina, ang Yara po ay nasa 115 years na po. So, bilang pagpupugay po namin, pagpapasalamat natin sa ating magsasaka, ito po ang aming ginawang video. Panoorin po natin. Muling sisibol ang panibagong taon. Tayo pa rin ang magkakasama. Sa bawat unos at hamon, tayo pa rin ang magkasangga. Ang inyong ani ay ani ng sambayanan. Sa inyong kabayanihan, para sa masaganang bayan. Kwento ng pagsulong. Kahapon, bukas, ngayon, hindi kami magsasawang magbigay pugay at sa mga susunod na henerasyon, pasasalamat ay aalay. Sa bawat pagsisikap, katapat ay magandang hinaharap. Uusbong ang bayang progresibo, kaya kami ay saludo sa inyo. Saludo sa mga magsasaka. Kasama ang Yara, aangat ka. Katuwang ang Yara, aahon ka. Ito ang panatang makayara na patuloy na isusulong ang Pilipinong magsasaka. Mabuhay ka! Magandang araw mga kayara! Sa pagdiriwang ng 115th Anniversary-Yara, kami ay malugod na nagpapasalamat at nagbibigay pugay sa magigiting na magsasakang Pilipino. Inaanyayahan namin kayong sumali sa kwento ng Ani Vlog Contest at ibahagi ang inyong istorya kung paano nyo naging katuwang ang Yara sa inyong pag-angat sa pagsasaka. Bumisita lamang